Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay MMJ Dump. Sabi niya, alam Miss Ders, hindi ako basher. Hindi ko lang gustong ugali ni Paolo. Si Kim lang talagang gusto ko dahil sa kabaitan ni Kim. Si Paolo, manhid, walang pakialam maski anong nangyayari kay Kim sa tingin ko, hindi tunay ang pagmamahal niya kay Kim. Minahal niya sa trabaho nila ni parehas sila kumikita ng pera. Ang lugi si Kim dahil babae siya. Naku, mukhang hindi naman po ganyan si Paolo Abilino ginang MMJ kasi nakikita natin yung sinseridad ni Paolo Abilino sa mga ginagawa niya po kay Chinita Princess. Si Paolo Abilino kasi pag ayaw niya po ang kalab team niya mga kakimpaw, hindi na po ito umaabot ng 3 beses makatrabaho. 'Di ba? Lahat po ng mga leading lady niya hanggang 2 lang, hindi pa po umaabot sa 3. Pero sila ni Chinita Princess, pang ilan na po ba nila yung trabaho ngayon? So 4 na po yung natapos nilang project mga kakimpaw, and pang-5 po yung Kupino na kung saan ay isushoot yung ibang eksena dito po sa South Korea. Take note ha, pang-5 na po yun mga kakimpaw. Hindi po aabot ng 5 beses si Chinita Princess kung ayaw po ni Paolo Abilino na makatrabaho ito kasi agad-agad po makikipag-partner yang si Paolo sa iba. Pero si Paolo Abilino pa po yung nagpo-push kay Chinita Princess. Nagawin mo yan, kaya mo yung role na yan. Siya po yung nagpo-push kay Chinita Princess mga kakimpaw para nga naman hindi na po humanap pa ng ibang kapareha na makakatambal niya po sa Di Alibay. 'Di ba? Doon pa lang mga kakimpaw, kitang-kita po natin yung pagkagusto ni Paolo na si Kim si Kim po ang gusto niyang makapartner at wala na pong iba. 'Di ba? Doon pa lamang po isang matuturing na po ito na sinseridad ni Paolo Abilino. And also mga kakimpaw, kung hindi po seryoso si Paolo Abilino kay Chinita Princess, malamang marami na pong mga kumakalat dyan na nilalandi ni Paolo, pero wala mga kakimpaw dahil talagang stick to one si Paolo Abilino kay Chinita Princess. And also, hindi po si Kim Chiu ang lugi dito mga kakimpaw. Once naiwan po siya ng lalaki, kundi ang lugi yung lalaki mga kakimpaw kasi nagsayang po sila ng isang babaeng mahirap hanapin. Yun lang po ang masasabi ko dyan. So maraming salamat po sa inyong komento MMJ. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa napakaganda pong write-up tungkol kay Chinita Princess at sa pagsisakripisyo niya. Sabi dito, hindi ko naman ito babasahin lahat, konti lang. Sabi dito, ang alay na sakripisyo ni Kim Chiu hindi lang husay sa pag-arte at pag-host ang kahanga-hanga kay Kim Chiu, kundi ang kanyang gintong puso para sa kanyang pamilya. Sa murang edad na 16 na taong gulang matapos manalo sa Pinoy Big Brother noong 2006, kusa niyang binuhat ang responsibilidad bilang breadwinner nang walang nag-utos o pumilit sa kanya. Habang ibinubuhos niya ang kanyang oras sa walang humpay na trabaho sa showbiz, sinakripisyo niya ang kanyang sariling pag-aaral upang unahin ang kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, ang kanyang mga sakripisyo ay nagbunga na ng pangarap na natupad. So correct mga kakimpaw, kasi yung kanya pong mga kapatid na napagtapos, talaga namang magaganda po ang posisyon. Si JP, piloto po sa Canada, and si Twinkle naman po ay flight attendant. Tapos yung iba niya pong kapatid, nagbi-business na po mga kakimpaw, at yung kanyang mga pamangkin, patuloy pong pinag-aaral ni Chinita Princess. O diba, kahanga-hanga po ang kanyang ginagawa. Tapos babatikuhin
tagusin lang ng mga bashers, 'di ba? Kaya tayo ay for the rescue para ipagtanggol si Chinita Princess. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol nga po dito sa halaga ng binili po ng ilang mga fan dito po sa House of Little Bunny na shop ni Chinita Princess. Dahil kanina nga po yung launching ng bagong design. Sabi nga dito, you're not spending on concerts and albums anyway. Your money just goes to the bag instead next year again, Kimi. So isang bag pa lang yun, 4,640 na po mga kakimpaw. Pero sulit naman po itong loop na bag na bagong design ng House of Little Bunny kasi sobrang dami pong mailalagay dyan. Alam niyo naman ng mga babae, di ba? Marami pong mga abubot sa kanilang mga bag. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang naging Instagram story ni Chinita Princess kani-kanina lamang, no? So, siya po ay nakatakdang makipagkita sa mga fans niya na pupunta po dito sa House of Little Bunny na shop this weekend. So, Sabado or Linggo yan mga kakimpaw. Sabi nga dito, thank you for the overflowing love and support on our launching day, bunnies. See you this weekend. So, makikita nyo daw po si Chinita Princess this weekend. Kaya naman, kung may time kayo mga kakimpaw, tapos bibili po kayo ng mga bagong design ng House of Little Bunny, pwedeng-pwede po kayo makapunta dito. Plus, makakapagpa-picture pa po kayo kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang nangyari po dito sa It's Showtime kanina. So, live na live ang It's Showtime kanina at meron nga pong mga Kimpaw fans sa studio na live audience. Live po silang nanood kanina. So, nakuhanan nga po mga kakimpaw, ito pong pag-iyak ni Chinita Princess dahil nga po nakaka-relate ata or maawain lang talaga yung puso niya dahil nga po doon sa isang contestant ata to mga kakimpaw na talaga namang tumagos sa puso ni Chinita Princess yung mga naging statement po, no? Yung statement na binitawan po nung nasa studio. Sabi nga dito, ang babaw talaga ng luha ni Kimi. Alam mong mabuti ang puso niya. So every time po mga kakimpaw na merong mga nakakaiyak, nakakalungkot, masasakit na nangyari na kwento dito po sa It's Showtime sa mga contestant po nila, talaga namang nahahabag si Kim Chu. Mamaya nagugulat na lang tayo na tumutulo na po yung luha niya mga kakimpaw, pero pinipigil niya lamang po talaga itong pumatak. So yan po talaga yung may gininto ang puso mga kakimpaw na talagang mababaw po ang kanyang luha, 'di ba? May time pa nga po na galing sa mismong bulsa ni Chinita Princess, nagbibigay po talaga siya para lamang may maitulong po siya sa mga ilang contestant na nakakasalamuhan niya po dito sa studio po ng It's Showtime. Kaya lalo pong pinagpapala si Kim Chu mga kakimpaw kasi napakabuti po ng kanyang puso. So yan po yung ganap backstage na hindi po ata nakuhanan sa telebisyon mga kakimpaw, pero mabuti na lamang at may ilang mga fans po na present sa studio po ng It's Showtime. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.